Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ultraman Rising. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang salaysay na nagsasabi kung paano nagmula ang mga halimaw mula sa ibang planeta upang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Ayon sa salaysay, hindi lahat ng halimaw ay masama, ang ilan ay hindi lang nauunawaan ng mga tao. Isang bayani na tinatawag ang sarili niyang Ultraman ang lumitaw mula sa kung saan upang ipagtanggol ang sangkatauhan laban sa mga halimaw. Sa loob ng 30 taon, ginamit niya ang kanyang kamangha-manghang kapangyarihan upang labanan ang mga ito at mapanatili ang balanse sa mundo. Nagsisimula ang pelikula sa Osaka, Japan, kung saan makikita natin ang isang batang nagngangalang Kenji na naglalaro kasama ang kanyang mga magulang, si Professor S at ang kanyang ina na si Imo. Malalaman natin na ang kanyang ama ang tunay na superhero, dahil siya ang kasalukuyang Ultraman na may tungkuling protektahan ang Japan at ang buong mundo mula sa mga mapanganib na kaiju. Mayroon silang robot na tinatawag na Mina, na tumutulong sa pagluluto at iba pang gawaing bahay. Mahilig sa baseball ang kanilang pamilya, at malaking tagahanga si Imo ng Hanshin Tigers, isang koponan sa Japanese League. Habang nanunood ng laban-laban sa karibal ng Tigers, biglang nagkaroon ng lindol. Ipinakita ni Mina ang isang tawag mula kay Dr. Ann, na nagbabala kay Professor S na protektahan ang kanyang pamilya dahil ang isa sa pinakamapanganib na kaiju, si Gantran, ay nasa mundo. Dahil ito ang kanyang tungkulin, nagpasya si S na labanan ang halimaw at sinabi sa kanyang asawa na protektahan si Kenji. 20 taon nang lumipas, laking Amerika na si Kenji kasama ang kanyang ina, ngunit sa kasamaang palad, wala na ito. Sa Amerika, sumali siya sa isang baseball team na tinatawag na Tigers at naging pinakamahusay na manlalaro, dahilan ng kanyang kasikatan. Ngayon, bumalik siya sa Japan upang sumali sa Japanese baseball team na Yomiuri Giants. Ngunit may isa pang dahilan ng kanyang pagbabalik, matanda na ang kanyang ama, at responsibilidad na niya ang maging susunod na Ultraman. Sa isang press conference, maraming tanong ang kanyang mga fans, ngunit nagalit siya nang tanungin siya ni Amy, isang reporter, tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Umalis siya ng galit ngunit biglang nakatanggap ng alerto mula sa kanyang relo, na may pag-atake ng kaiju. Lumaban siya kay Nanga, ngunit pinili niyang pigilan ang kanyang lakas upang maiwasan ang malaking pinsala. Dahil dito, natalo siya ng kaiju. Nang hindi na niya kayang magpigil, gumamit siya ng isang napakalakas na suntok upang pabagsakin ang halimaw. Ngunit bago pa niya tuluyang matapos ang laban, dumating ang Kaiju Defense Force Agency at hinuli ang halimaw. Binalaan siya ng ahensya ng pagtatanggol na huwag nang lumaban dahil hindi siya autorisadong tagapagtanggol ng gobyerno. Kapag muli siyang nakialam, dadakpin nila siya. Napansin din ni Kenji na paubos na ang kanyang suit battery. Kapag nangyari ito, pansamantala siyang nawawalan ng kapangyarihan. Upang mapanatili ang kanyang sikreto, mabilis siyang lumipad sa isang liblib na lugar at nagbalik sa kanyang normal na anyo. Nakita niya na hindi kayang hulihin ng ahensya si Nanga, ngunit dahil sawa na siya sa pagiging bayani para sa mga taong hindi naman nagpapahalaga sa kanya, nagpasya siyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Tumawag ang kanyang ama at pinakiusapan siyang bumalik sa pagiging Ultraman, ngunit binlock niya ito at mas piniling mag-focus sa baseball, ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa Kaiju Defense Headquarters, tinawag ni Dr. Ann ang kanyang mga tauhan sa isang pulong. Sinabi niya na marami na silang nawalan ng pamilya at kaibigan dahil sa pag-atake ng mga kaiju, ngunit matatapos na ito. May isang napakalakas na sandata na ginagawa upang tuluyang lipulin ang mga kaiju. Samantala, may isang lihim na kaso na kinukuha ng mga tauhan ni Dr. Onen upang kumpletuhin ang sandata, ngunit biglang lumitaw si Gigan at inatake ang mga ito upang makuha ang kaso. Habang naghahanda si Kenji para sa kanyang unang laro sa Japan, naramdaman niya ang sakit sa kanyang kanang braso. Ipinaalala sa kanya ni Mina na na-dislocate ang kanyang braso sa nakaraang laban. Naisip niya kung sulit bang magdusa para sa mga taong hindi naman nagpapahalaga sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang tumigil sa pagiging Ultraman at ipaubaya ito sa ahensya. Sa kanyang unang laro, nahirapan siyang tamaan ng bola dahil sa kanyang pinsala sa braso. Ngunit sa halip na sumuko, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay, isang bagay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng baseball. At nagtagumpay siya, ngunit bago pa siya makapagdiwang, isang malakas na pagyanig ang naganap. Dumating si Gigantan, ngunit hindi upang umatake kundi upang bawiin ang ninakaw ng ahensya sa kanya. Hindi nito gustong saktan ng sinuman, ngunit inisip ni Kenji na ito ay isang banta kaya nag-transform siya bilang Ultraman. Dahil dito,
umatake si Giganten gamit ang kanyang atomic breath. Nagdesisyon ang ahensya na gamitin ang lahat ng kanilang sandata upang pabagsakin si Giganten at bawiin ang container. Sinubukan ni Ultraman na ipagtanggol ito, ngunit tinamaan ito ng mga missile, dahilan ng malubhang pinsala at pagkamatay nito. Naging curious si Ultraman kung ano ang laman ng container at nang binuksan niya ito, isang itlog ng Giganten ang kanyang nakita. Nang hawakan niya ito, agad itong napisa at lumabas ang isang sanggol na kaiju. Napansin ni Kenji na hinahanap ito ng ahensya, kaya itinago niya ito sa kanyang lihim na silungan sa ilalim ng dagat. Habang inaalagaan niya ang sanggol na kaiju, sinimulan nitong dilaan ang kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Mina na iniisip ng baby kaiju na siya ang kanyang ina. Nagpanik si Kenji, hindi siya handa sa ganitong responsibilidad. Mayroon pa siyang mga pangarap at isang championship title na kailangang mapanalunan. Ngayon, inaalagaan niya ang isang higanting pink na kaiju. Upang maiwasan ang ganitong klase ng responsibilidad, nais ni Kenji na dalhin ang nilalang sa Kaiju Island, ngunit sinabi ni Mina sa kanya na hindi na ito matatagpuan. Nauubos ang baterya ng kanyang Ultraman suit, kaya bumalik siya sa kanyang anyong tao. Dahil dito, hindi na siya nakilala ng sanggol na Kaiju at nagsimula itong umiyak. Ipinaliwanag ni Mina na natatakot ito sa kanya dahil sa anyo lang niya bilang Ultraman ito pamilyar. Alinsunod sa kanyang kahilingan, ginamit ni Mina ang pinakamalaking containment pod upang ikulong ang nilalang. Samantala, dumating si Dr. Onda at ang kanyang mga tauhan sa bangkay ng Gigatron at natuklasan nilang napisa na ang itlog nito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang sanggol na kaiju at dalhin itong buhay sa kanya. Dumating ang ama ni Kenji upang bisitahin siya, ngunit hindi natuwa si Kenji sa kanyang pagdating. Natuklasan natin na noong bata pa siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil hindi na kinaya ng kanyang ina, si Emiko, ang bigat ng responsibilidad bilang asawa ng isang superhero. Napagdesisyonan ng mag-asawa na maghiwalay para sa ikabubuti ng kanilang anak, ngunit hindi ito kailanman naunawaan ni Kenji. Galit siya sa kanyang ama, iniisip na iniwan sila nito alang-alang sa pagiging isang superhero. Samantala, patuloy pa ring natatakot sa kanya ang sanggol na kaiju, kaya naisip ni Kenji ang isang paraan. Nagpalit siya ng paulit-ulit sa pagitan ng kanyang Ultraman at anyong tao, upang patunayan na siya pa rin ang parehong tao. Sa wakas, tumigil sa pagiyak ang nilalang. Narinig niya ang pag-aalboroto ng tiyan ng kaiju, kaya sinabi ni Mina na malamang gutom ito. Nagdala siya ng pagkaing pantao para rito, ngunit hindi ito nagustuhan ng sanggol na kaiju. Sa halip, humarap ito sa karagatan at nagsimulang humyuni. Dahil dito, napagtanto ni Kenji na gustong-gusto ng nilalang ang isda. Agad siyang nanghuli ng daan-daang isda, na agad namang nilantakan ng sanggol na kaiju. Ngunit dahil sa pag-aalaga niya rito, naapektuhan ang kanyang routine, lalo na sa larong baseball. Hindi na siya nakakakuha ng sapat na tulog, kaya palagi siyang pagod tuwing may laro. Dahil dito, bumaba ang kanyang performance, nawalan siya ng maraming tagahanga, at pinag-iisipan ng coach niya na ilipat siya sa ibang koponan. Sa labis na inis, kinausap niya ang isang reporter na kilala niya, na may isang anak. Gusto niyang malaman kung paano ito nakakapagbalanse ng pagiging isang magulang at isang reporter. Bilang kapalit ng kanyang sagot, kinailangan niyang pumayag sa isang interview kung saan sasagutin niya ang lahat ng tanong nito. Dahil sa kanyang payo, nagsimulang bumawi si Kenji. Mas lalo siyang nagbonding sa sanggol na kaiju at tinuruan niya itong maglaro ng baseball. Habang nasa panayam si Kenji, nagising ang sanggol na kaiju at hindi siya makita. Agad itong nagpanik at gumamit ng kakaibang kapangyarihan mula sa bibig nito. Sinubukang pakalmahin ni Mina ang nilalang sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ni Kenji, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa huli, nakatakas ang sanggol na kaiju at tumalon patungo sa lungsod upang hanapin ang kanyang ina. Nang malaman ito ni Kenji, agad niyang tinapos ang interview at nagtungo sa lungsod. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nagdulot ng kaguluhan ang sanggol na kaiju. Nang makita ito ng Kaiju Defense Agency Chief, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang nilalang. Sinugod ng kanyang mga tauhan ang sanggol na kaiju gamit ang mga pamputulog na bala, dahilan upang mawalan ito ng malay. Sinabi nila kay Ultraman na isuko ang nilalang kapalit ng kaligtasan niya, ngunit sa halip ay tumakas siya kasama ito. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman ng sanggol na kaiju, napilitan si Kenji na humingi ng tulong sa kanyang ama. Nang dumating ang kanyang ama, natuklasan nitong bali lang ang braso ng nilalang. Ginamit niya ang kanyang tungkod upang ibalik ito sa ayos.
Bukod sa natutunan ni Kenji ang halaga ng pagprotekta sa mga kaiju at sa kanilang papel sa ekolohiya, natutunan din niya ang balanseng kinakailangan sa pagiging isang superhero at isang magulang. Samantala, natuklasan natin ang dahilan kung bakit gustong makuha ni Dr. Onda ang sanggol na kaiju. Balak niyang gawing sandata ito at gamitin upang mahanap ang Kaiju Island para tuluyang lipulin ang mga nilalang doon. Ito ay bahagi ng kanyang paghihiganti dahil sa pagkamatay ng kanyang pamilya sa kamay ng mga kaiju. Habang tinuturuan ni Professor S ang sanggol na kaiju kung paano ipagtanggol ang sarili, nagsimulang bumawi si Kenji sa kanyang buhay. Mas gumaling siya sa baseball at naiangat niya ang kanyang koponan mula sa huling pwesto patungo sa pangalawa. Mas naging malapit din siya sa kanyang ama at pinangalanan nilang, Amy, ang sanggol na kaiju. Ngunit hindi nila inaasahan ang paparating na panganib. Habang pumapasok si Amy sa kanyang pupil stage upang lumaki, dumating ang daan-daang drone ni Dr. Onda upang hulihin siya. Naglunsad ito ng mga missile, dahilan upang masugitan ng malubha si Professor S. Sa sobrang galit, nag-transform si Kenji bilang Ultraman at winasak ang lahat ng drone. Ngunit hindi niya alam na iyon pa lang ang simula. Ngayon na natapos na ang kanyang pupil stage, nagkaroon ng mga pakpak si Amy. Nagpadala si Dr. Onda ng isang higanting robot na kahawig ng isang kaiju upang subukang linlangan si Amy na siya ang kanyang tunay na ina. Dahil dito, iniwan siya ng sanggol at tumakbo patungo sa robot. Sinira ng mga tauhan ni Dr. Onda ang bahay ni Kenji, at tila nasawi ang kanyang ama. Nagsimula ang huling labanan sa pagitan ni Kenji at ng higanting robot. Sa kasamaang palad, natalo si Ultraman at nalunod sa dagat. Sa kabila nito, nagpakita ang kanyang ama bilang Ultra Dad upang sagipin siya. Sa wakas, napalaya rin ang robot na ina ni Amy mula sa kontrol ni Dr. Onda. Sa desperasyon, ginamit ni Dr. Onda ang kanyang barko upang maging isang dambuhalang robot na may layuning tapusin ang lahat ng kaiju. Sama-sama nilang nilabanan ang robot at sa tulong ni Kenji, ng kanyang ama, at ng atomic breath ng kaiju, napabagsak nila ang higanting robot. Alam ni Dr. Onda na hindi na siya mananalo, kaya bilang huling hakbang, pinasabog niya ang kanyang sasakyan. Upang protektahan ang lungsod, ginamit ni Kenji ang kanyang Ultra Shield upang harangin ang pagsabog. Sa kabutihang palad, nabuhay siya. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.